sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Una sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa Papa Dudut Stories dahil may mga channel na katulad nito na nagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kanilang istorya ng pag-ibig. Sobra-sobra ang kasiyahang nararamdaman ko kasi first time kong mapapakinggan ang istorya ko at isa yon sa mga minimithi ko. Well, ako po si Lloydie, isang composer, writer at isang silent type na guy. At sa ilang taong existence ko dito sa mundo, ay masasabi kong experience na ako at patuloy pa rin akong natututo sa mga aral ng buhay. We can't live long enough to learn life lessons, but we'll learn through others' experiences. At yan ang isa sa tema ng kwentong ibabahagi ko sa inyong mga listeners. Meron akong isang matalik na kaibigan na nag-inspired sa akin na sumulat ng kanta. Si Sarah. Papa Dudut, inaamin ko na may gusto ako sa kanya. Actually, hindi lang basta pagkagusto kundi pag-ibig na talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Pero dahil sa ipinanganak akong torpe, ay hindi ko magawang ipagtapat sa kanya. Natatakot din kasi ako noon na kapag nagtapat ako sa kanya ng pag-ibig ay iwasan na niya ako, Papa Dudut. Ayaw kong mawala sa akin si Sarah. I'm scared to death to lose her. Kaya naman kinimkim ko na lamang yon sa aking sarili. Pero Papa Dudut, hindi ko rin makayanan ang pagkikimkim na yon. Ang bigat kasi sa dibdib. Kaya naman nagdesisyon ako noon na ipagtapat kay Sarah na mahal ko siya. Kaya pinaghandaan ko yon. Bumili ako ng chocolate cake at ginandahan ko ang attire ko para naman hindi ako magmukhang pangit sa mata niya. Kaya pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nandun na ako sa bahay ni Sarah at masaya siyang pinatuloy ako sa loob. Sarah, may sasabihin. Naputo lang sana'y pagtatapat ko sa kanya nang bigla siyang magsalita. Naku Lloydie, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba, Dean's Lister ako sa college namin. Aniya habang sabik na sabik. Natuwa naman ako sa magandang balitang yon. Wow, congrats! Well, matalino ka naman kasi kaya hindi na nakapagtataka. Sarah, may sasabihin. Pero muling naputol na naman ang aking sasabihin nang bigla ulit magsalita si Sarah. At saka alam mo ba si tatay, na-promote sa pagsisiman. Prinomote siya ng kapitan ng barko. Second mate deck officer na siya ngayon. Hindi na maipinta ang kasiyahan ni Sarah ng mga sandaling yon. Katulad ng dati ay nagpakita ako ng labis na katuwaan. That's nice. Well, deserving naman si Mang Dindo sa promotion kasi masipag naman siya. Sarah, may sasabihin. Ngunit naputol na naman ang plano kong pagtatapat sa kanya nang biglang magsalita ulit siya. At saka heto pang nakaka-excite. I know matutuwa ka para sa akin kapag sinabi ko na sa iyo. Kinikilig niyang wika sa akin. Na-curious naman ako sa narinig ko. Talaga? Ano ba yun? Grabe, sobrang kinikilig ako. Para akong lumulutang sa langit. Sa sobrang kilig niya ay napapatalon pa nga siya sa excitement.
Ano ba kasi yung sasabihin mo sa akin? Medyo nawawala na ako ng pasensya sa kanya dahil 3 beses nang napuputol noon ang ipagtatapat ko. Heto nga ang pinakapasabog ng taon. Boyfriend ko na si Angelo. Pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? Boyfriend mo na si Angelo? Naibulalas ko. Yeah, that's right. Masaya niyang sagot sa akin. Para naman akong pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig ko yon. Tila ba sinaksak ng kutsilyo ang puso ko nang malaman kong may boyfriend na ang kaisa-isang babaeng pinakamamahal ko. Ano, hindi ka ba masaya para sa akin? Tanong niya sa akin nang mapansin niyang hindi ako kumikibo. Masaya naman ako para sa inyo ni Angelo. Sabi ko na lamang sa kanya. Samantala ay hindi pansin ni Sarah ang panghihina ko dahil sobrang saya niya ng sandaling yon. Alam mo ba, Lloydie? Matagal ko nang pinapangarap ito na maging boyfriend ko si Angelo. Kung alam mo lang, in love na ako sa kanya. Araw-gabing siya ang laman nitong puso't isipan ko. Siya nga madalas kong mapanaginipan eh. At saka alam mo yon, Angelo's every girl's dream. Maswerte ako kasi ako ang niligawan niya. Wika pa niya sa akin. Lalo lang bumigat ang kalooban ko sa mga sinabi niya. Paano ka nakakasiguro na seryoso sa'yo si Angelo? Aber, hirit ko pa sa kanya. Ano ka ba, seryoso si Angelo sa akin? Teka, nagsiselos ka ba, Lloydie? Panunubok niya sa akin. Ako nagsiselos? Hindi ah. Tanggi ko naman. Pero deep inside ay selos ako ng mga sandaling yon. Naku, baka iniisip mo na once na magkaroon na ako ng boyfriend mawawala na ako ng panahon sa'yo. Nagkakamali ka, Lloydie. Kahit na kami ni Angelo, may special part ka sa puso ko. Ikaw ang best friend ko eh. Imbis na matuwa ay lalo lang ako nasaktan. Sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Best friend lang pala ang tingin mo sa akin. Anong sabi mo, Lloydie? Curious niyang wika sa akin. Ang sabi ko bagay kayo ni Angelo. Pagsisinungaling ko na lamang sa kanya. Talaga? Naku Domingo ha, pinapahaba mo naman ang buhok ko. Wika niya sa akin sabay tawa. Pinilit ko na lang din na maging masaya para sa kanya. Ikaw talaga paborito mong banggitin yung totoo kong pangalan. Anong gusto mong itawag ko sa iyo, Sunday? Tama, Domingo is a Spanish word for Sunday. O kung sa bagay mukhang sa word na Sunday, nakuha yung nickname mong Lloydie. Hirit pa niya. Anyway, may iba tayo. Ikaw, anong balita sa iyo? Kumusta na si Aling Yoling? Tanong naman niya sa akin. Ayos naman ang nanay ko. Abala pa rin yon sa karinderya business niya. Matamlay na sagot ko. Curious lang ako. Kumusta naman ang love life mo? Nahanap mo na ba ang right girl for you? Nanunubok niyang tanong sa akin. Medyo natawa na lamang ako pagkarinig ko sa katanungan niya. Eto, tagtuyot pa rin ako as usual. Nahanap ko na sana ang right girl kaso nakuha na pala siya ng iba. Sayang. Malungkot kong response sa kanya. Ay ganun. Di bale, marami pa namang girls dyan sa paligid. Mahanap mo rin ang perfect girl para sa'yo. Pampalakas ng loob ni Sarah sa akin. Ewan ko ba, Sarah? Bakit manhid ang babaeng yun? Sayang talaga. Pero kahit na meron na siyang iba, mahal ko pa rin siya. Wika ko na lamang habang sinasadya kong patamaan siya. Pero manhid si Sarah, Papa Dudut. Hay nako Domingo, nagsisenti ka na naman dyan. Teka, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin kanina? Tanong niya sa akin. Wala, kalimutan mo na yon, Sarah. Tipid na sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpasya na lamang akong umalis kaagad habang si Sarah ay litong-lito noon sa ikinikilos ko ng gabing yon. Papa Dudut, sobra akong na-heartbroken.
nang malaman ko kay Sarah na meron na siyang boyfriend. Dahil doon ay nawala na ako ng lakas ng loob na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko para sa kanya. Simula noon ay hindi na ako makatulog sa kakaisip kay Sarah. Minsan ay napapaisip ako kung hanggang pangarap lang ba itong pagmamahal ko para sa aking best friend. Papadudot, inaamin ko na sobra akong nasasaktan sa tuwing nakikita ko si Sarah na masaya sa piling ng kanyang boyfriend. Hindi ko lang masabi sa kanya na kaya ko ring ibigay ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng boyfriend niya. Pero dahil sa takot na mawala siya sa akin, ay kinimkim ko na lamang itong pag-ibig ko sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pagiging best friend sa kanya. But God knows, I'm so madly in love with her. Ilang linggo at buwan ang lumipas ay patuloy ang aking kalungkutan. Pero isang araw ay bigla na lamang bumalik ang sigla ko nang mabalitaan kong nag-break si Sarah at ang boyfriend niya. Sinamantala ko ang pagkakataon, inilapit ko ang sarili ko sa kanya. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Sinamahan at dinamayan ko siya sa bawat pag-iyak at kalungkutan niya, tulad na lamang isang gabi. Naku Sarah, lasing ka na. Tama na yan. Hindi porket nasa tapat lang tayo ng bahay ninyo nagiinuman, maglalasing ka ng ganyan. Saway ko sa kanya nang makita kong naparami ang kanyang nainom na beer habang nagkakasiyahan kami. Yun ang naisip niyang paraan, Papadudod, para makalimutan niyang heartbroken siya. Hayaan mo na akong uminom. Ginagawa ko lang to para makalimutan si Angelo. Tipsy niyang sagot sa akin. Alam mo, kahit na laklakin mo ang beer sa buong mundo, hindi pa rin magbabago ang katotohanang pinagpalit ka ng lalaking yon sa ibang babae. Sabi ko pa sa kanya noon. Sa puntong yon ay hindi na napigilan ni Sarah na ilabas ang kanyang sama ng loob. Ang sama niya, Domingo. Ang sama-sama niya. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang girlfriend. Ginawa ko naman ang lahat, mapasaya lamang siya. Kaso'y pinagpalit pa rin niya ako sa iba. Kalimutan mo na yung Angelo na yan. Hindi siyang lalaking pinanghihinayanganan. Payo ko na lamang sa kanya. Hindi ko matanggap na ipinagpalit ako ni Angelo sa isang babaeng mukhang takong ng sapatos. Bakit, yun lang ba ang katapat kong babae? Domingo, siguro kung pinagpalit niya ako sa babaeng mas maganda pa sa akin, baka hindi pa ako maghihimutok ng ganito, pero for God's sake, ano bang meron sa babaeng yun? Bakit siyang nagustuhan ng boyfriend ko? Galit na galit niyang wika, Papadudot. Sarah, for the last time, tigilan mo na yung pagwawala mo. Kahit na magpakalasing ka pa dyan, wala nang mangyayari. Talo ka lang. Kung ako sa'yo, huwag mong ipakita kay Angelo na affected ka. Itayo mo ang dangal mo. Ipakita mo sa lalaking yon na kaya mong maging masaya kahit na wala siya. Ano Sarah, tama ng pag-iinom. Payo ko sa kanya habang unti-unti kong nilalayo sa kanya ang mga bote ng beer na may laman pa. Okay fine, hindi na ako iinom. Grabe, nahihilo ako. Napailing na lamang ako sa sinabi niyo ni Sarah. Sino ba namang hindi mahihilo nakasampung bote ka lang naman ng beer. Paalala ko pa sa kanya. Ikaw Lloydie, naranasan mo na bang maging broken hearted? Seryoso niyang tanong sa akin. Bakit mo naman ay tanong? Well, ilang beses na ako naging broken hearted dahil sa iisang babae. Mahal ko siya pero hindi niya nararamdaman ang pagmamahal kong yon sa kanya. Ang sabi ko. Napakamanhid naman pala ng babaeng yun kung ganun. Hirit pa niya. Ang hindi niya alam, sarili niya ang sinasabihan niya ng manhid. Pero sa puntong yon ay nag-decide na akong aminin sa kanya ang katotohanan, ang totoo kong nararamdaman. Sarah, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero muling naputol ang pagtatapat ko nang bumagsak si Sarah
at nakatulog ito sa sobrang kalasingan. Sayang Sarah, hindi mo man lang maririnig itong sasabihin ko. Mahal na mahal kita. Bakit mo pa kailangang humanap ng ibang lalaki samantalang naririto lang naman ako? Handang mahalin ka. Malungkot kong sabi sa kanya. Pero alam kong hindi na niya yon maririnig. Ewan ko ba Papa Dudut pero parang hindi umayo noon sa akin ang tadhana. Nang mga panahong yon ay may lakas na ako ng loob na ipagtapat sa best friend ko ang lahat pero mismo ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para hindi ko yon masabi. Nagpatuloy yon Papa Dudut na maraming beses kong tinangkang sabihin kay Sarah na mahal ko siya pero palaging sablay. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na akong sumuko nang may ibalita sa akin si Sarah na siyang nagpasakit ng dibdib ko. Lloydie, grabe. May sasabihin ako sa iyo. As usual ay hyper na naman ang aking kaibigan noong araw na yon. Teka, hulaan ko. Pasado ka na sa licensure exam, no? Curious kong tanong sa kanya. Yeah, that's right. Kaya nga ini-invite kita sa handaang magaganap sa bahay namin bukas ng gabi. Magpapainom si tatay ng bonggang-bongga. At saka may babalita pa ako sa iyo, mas bongga ito kaysa sa pagkakapasa ko sa licensure exam. Excited niyang sabi sa akin. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi. Ano naman yun ha? Tanong ko. Lloydie, kami na ni Royce. Nalungkot ako at nabigla sa sinabing yon ni Sarah. Anong sabi mo? Boyfriend mo na si Royce? Yeah, that's right. Kakasagot ko lang sa kanya kahapon. Ang saya-saya ko sobra. Inform pa niya sa akin. Nakaramdam ako ng selos at sama ng loob, Papa Dudut. Alam kong hindi naman niya obligasyon na sabihin sa akin ang lahat. Pero ikinasama talaga ng loob ko na hindi niya sinabi sa akin. Nabalak pala niyang sagutin si Royce. Pareho naming kilala ang lalaking yon at hindi ko talaga ine-expect na magiging silang dalawa ng babaeng pinakamamahal ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nanliligaw sa iyo si Royce? Akala ko ba best friend mo ko? Wika ko sa kanya. Hindi niya siguro ramdam na nasasaktan ako ng mga sandaling yon kaya panay pa rin ang tawa niya. Nagsiselos na naman ang best friend ko. Don't worry, magkakaroon pa rin naman ako ng oras sa iyo. Hindi ako nagsiselos. Tanggi ko. At saka wala naman akong karapatan para magselos, no? Masaya ako para sa inyo ni Royce. Congratulations. Bati ko sa kanya kahit na nagdurugo noon ang puso ko. Salamat, Lloydie. Teka. Masaya ka ba talaga para sa amin o hindi? Mukha kasing Biyernes Santo yung mukha mo eh. Puna niya sa akin. Ano bang gusto mo? Ngumiti ako? O ayan. Sagot ko sa kanya at ngumiti nga ako. Pero ang hindi niya alam ay gusto kong sumabog noon at umiyak. Ayan, edi gumawa po ka na ulit. Puri niya sa akin pagkatapos ay niyakap niya ako. Huwag ka nang malungkot, Lloydie. Don't worry, ihahanap kita ng babae para maging girlfriend mo. Siguro kasi kaya walang kakulay-kulay ang buhay mo kasi tuyot yung buhay pag-ibig mo. Sabi pa niya sa akin. Samantala ay parang hindi ko nakakayanin pang pigilan ang bugso ng aking damdamin. Kaya nag-decide na akong ipagtapat sa kanya ang totoo. Sarah, may pagtatapat sana ako sa iyo. Pero naputol yon nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Royce ang tumatawag. Iniwan na naman ako ni Sarah pansamantala para kausapin ang kanyang boyfriend. Dinig na dinig ko ang saya sa boses ng kaibigan ko habang kausap niya ang lalaking pinili niyang mahalin. Dahil doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Pagkatapos naman ang kanilang pag-uusap ay bumalik sa akin si Sarah. Agad naman ako nagpunas ng luha para hindi niya yon makita. Teka, ano yung ipagtatapat mo sa akin? Curious niyang tanong. Wala Sarah, kalimutan mo na yon. Wika ko dahil naisip ko na useless din naman
na malaman niya ang katotohanan. Kahit pa sabihin kong mahal ko siya, obviously ay hindi rin naman siya magiging akin. Papa Dudut, muli na naman akong na broken hearted. Masakit kasi kahit na anong efforts ang gawin ko ay hindi niya maramdaman na espesyal siya sa akin. Hindi niya nakita man lang ang mga paghihirap ko sa kanya. Masakit din kasing humanap pa siya ng ibang lalaki samantalang hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa kanya na mahal ko siya. She would tell me everything about her feelings, about her boyfriend, at kapag nakikita ko siyang masaya sa piling ng iba, ay dumidiretso yon sa puso ko. Papa Dudut, ganito pala ang pakiramdam ng mabigo sa pag-ibig. On the other hand ay hindi na rin ako naglakas ng loob pang sabihin kay Sarah ang katotohanan. Sa totoo kong nararamdaman kasi ayaw ko nang gumulo pa ang sitwasyon. Masaya na si Sarah sa piling ng iba. I'm so scared to death to lose our friendship because I love her more than a friend. Papa Dudut, pilit kong kinikimkim ang mga nararamdaman kong pagmamahal sa aking kaibigang si Sarah. Pinilit kong maging masaya para sa kanya at sa boyfriend niya. Pero Papa Dudut, talo ako. Patuloy sa pagbigat ng dibdib ko dahil doon. At may pagkakataon na iniiwasan ko na siya kasi hindi ko na magawang itago pa sa kanya itong nararamdaman ko. Ayaw ko namang mawala sa akin si Sarah nang dahil lang doon. Natatakot ako, Papa Dudut. Samantala ay naging ganoon ang setup ko, araw at gabi ay madalas akong nagmumukmok sa aking kwarto para umiyak at mangarap na sana'y ako na lamang ang boyfriend ni Sarah. Nabuhay ako sa pantasya. Idinaan ko na lamang noon sa mga panaginip ang pagtatapat ko kay Sarah ng I love you sa kanya. Naging madalas din ang pagsusulat ko ng mga kanta at lahat ng yon ay lihim kong inaalay sa kanya. Pero Papa Dudut, isang araw ay nagising din ako sa katotohanan. Dumalaw siya sa aking bahay, dala-dala ang isang napaka-cute na kuting. Napadalaw ako kasi sabi mo sa akin mahilig ka sa pusa. Tamang-tama, nanganak na yung pusa namin ng marami. Kaya heto, nagdala ako ng isang kuting para naman magkaroon ka ng pet. Heto wika ni Sarah sabay abot sa akin ang kuting. Salamat Sarah. Matagal ko nang gustong magkaroon ng alagang pusa. Wika ko sa kanya. Muli akong nakaramdam ng saya, lalo na nang dinidilaan ng kuting ang isa sa mga daliri ko. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Oo naman. Nagustuhan ko siya. At saka ang ganda ng kulay, orange and white. Wika ko sa kanya. At least Lloydie, hindi lang mga halaman ang kakausapin mo. Anyway, ano ipapangalan mo sa kanya? Tanong niya sa akin. Ano ba ito, babae o lalaki? Babae, sagot niya. Okay, alam ko na, ipapangalan ko sa kanya Sarah. Sagot ko sa kanya. At talagang Sarah pa ha? Naloka naman ako sa iyo, natatawang sabi niya sa akin. Well, ipinangalan ko lang siya sa tunay na may-ari. O tingnan mo, mukhang gustong gusto niya yung pangalan niya. Nakangiting wika ko sa kanya. Nga pala Lloydie, napadalaw din ako para sabihin sa iyo. Maya-maya ay wika ni Sarah sa akin. Halatang hyper na naman. Ano ba yun? Mukhang excited ka na naman ha. Curious kong sabi. Paano hindi ako may excite? Inaalok na ako ng kasal ni Royce. Nagulat ako sa aking narinig at napasigaw ng malakas. Ano? Domingo, nakakagulat ka naman. Nagulat ding wika ni Sarah at hinampas pa niya ako sa balikat. Samantala'y lalo naman ako nanlumo sa narinig kong ikakasal na sa iba ang babaeng mahal ko. Tinanggap mo naman ang alok niyang kasal sa iyo? Curious kong tanong sa kanya. Siyempre tinanggap ko. Matagal ko na kayang pangarap yon Lloydie. Finally, matutupad na rin sa wakas ang pangarap kong mapangasawa ang boyfriend ko. Nanghina naman ako sa pagkasabi niya noon. Congratulations kung ganon.
Tipid kong bati sa kanya. Teka Lloydie, bakit malungkot ka naman? Hindi ka ba masaya na ikakasal na ako? Concern niyang tanong sa akin. Masaya naman, sabi ko sa kanya, pero iba ang pinapakita ko. Samantala'y huminga naman ng malalim si Sarah bago nagpatuloy sa pagsasalita. Lloydie, tapatin mo nga ako. Ano bang dahilan bakit palagi kang malungkot simula nung maging kami ni Royce? May problema ba sa boyfriend ko? Wala ito. Parang hindi ka na nasanay sa akin. Ganito lang talaga ako, sabi ko. Habang nakakaya ko pang kontrolin ang pagtulo ng luha ko sa mga mata ko. Nagsiselos ka, no? Aminin mo. Tila biro pa niyang sabi sa akin. Ay nako Domingo, kung iniisip mo na magbabago ako ng pakikitungo sa iyo pagkatapos ng kasal ko kay Royce, nagkakamali ka. Magkakaroon pa rin ako ng time sa best friend ko kahit na may asawa na ako. Dating gawi pa rin tayo. Kaya ikaw huwag ka nang malungkot, paniniguro niya sa akin. Yun lang naman ang inaalala ko eh. Natatakot lang ako na kapag mag-asawa ka na mawalan ka na ng oras sa akin. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Huwag mong isipin yan, basta I promise, I will stay the same Sarah na best friend mo. Yon ang pangako niya sa akin. At yun nga Papa Dudut, mas lalo akong nasaktan nang malaman ko kay Sarah na natagpuan na niya ang lalaking pakakasalan niya. Bilang kaibigan ay tumulong ako sa preparasyon ng kasal. Pero ang hindi alam ni Sarah ay sobra akong nasasaktan sa mga nangyayari. Matapos ang ilang buwang preparasyon ay naikasal din si Sarah sa kanyang boyfriend. Doon ay nag-decide na rin akong i-give up na ang pag-ibig ko sa aking best friend. Pero as expected ay sobrang nahirapan ako. Kumusta na ang buhay may asawa? Tanong ko sa kanya nang dumalaw siya sa bahay ko para magdala ng pagkain ko at cat foods. Heto, excited. Actually, masayang masaya ako. Alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam kapag may katuwang ka na sa buhay. Kaya ikaw Lloydie, mag-asawa ka na ha kasi may girlfriend ka na ba? Excited niyang tanong sa akin. Wala pa akong girlfriend, malungkot kong sabi sa kanya. Seryoso, kahit man lang natitipuhang babae? Nagtataka niyang tanong sa akin. Teka Domingo, baka naman Becky ka. Pangaasar pa niya sa akin. Ako Becky, hindi Machong macho ito no? Depends ako. Since wala ka pang girlfriend, ako na maghahanap sa'yo. Similet type mo? Natawa lamang ako sa kaibigan kong gusto pang maging matchmaker. Maganda naman similet, bagay na bagay kayo. Aniya habang naghihintay ng sagot ko. Darating din tayo dyan Sarah. Pero sa ngayon ayaw ko pang pumasok sa isang relasyon. Hindi pa kasi hilumang sugat ng dibdib ko. Pagtatapat ko sa kanya. Napataas naman siya ng kilay sa sinabi ko. May ganoon, nakala ko ba wala kang girlfriend bakit sinasabi mo na sugatan niyang puso mo? Kailan ka pa nabigo sa pag-ibig? Tanong niya sa akin. Isa babae lang kasing minahal ko Sarah. Kaso ang sama hindi niya naramdaman ang pagmamahal ko sa kanya. Tumingin pa rin siya sa iba at hayot, nakuha na siya ng iba. Mahinang sagot ko sa kanya. Ganoon, napakamanhid naman ang babaeng yun. Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal mo sa kanya? Kasi naman Domingo, manhid na nga yung babae, hindi mo pa tinodo yung effort Ayan tuloy, hindi ka niya napansin. Sabi pa niya sa akin. Kung alam lang niya ang totoo na siya ang tinutukoy ko. Oo nga At saka useless na rin yung ipagpatuloy ko pang pag-e-effort ko sa kanya. May mahal na siyang iba. Tipid na sagot ko na lamang sa kanya. Di bali Lloydie. Marami pa namang babae dyan sa paligid. Mas deserving dyan sa pagmamahal mo. Huwag ka lang kasi magstay sa isang babae ha. Igala mo naman ang paningin mo. I'm sure mahahanap at mahanap mo rin ang babaeng nakalaan para sa'yo. Payo niya sa akin. Papa Dudut, doon na tuluyang isanarang mithiing kong mapasakin si Sarah. Tinanggap ko na lamang sa sarili ko na hindi siguro kami para sa isa't isa.
Pero syempre medyo masama ang loob ko sa kapalaran kasi hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin kay Sarah na mahal ko siya. At ang nakakatawa pa, Papa Dudut, kung kailan nag-asawa na si Sarah ay saka naman ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang nasa loob ng puso ko. Pero syempre minabuti ko nang hindi sabihin kasi ayaw ko namang gumulo pa ang sitwasyon. Papa Dudut, tumagal ng ilang buwan bago ako tuluyang naka-move on. Unti-unti ko ring natanggap na hanggang best friends lang kami ni Sarah. Pero syempre takot pa rin ako na mawala sa akin ang best friend ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang pagiging mabuting kaibigan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay tuluyan ng nawala ang bigat sa dibdib ko. Natatandaan ko na namamasyal kami ni Sarah sa isang mall at doon ay nilibre ko siya ng isang fast food. Doon ay ginamit namin ang opportunity para magkwentuhan. Lloydie, buntis na ako. Magkakanak na kami ni Royce. Masaya si Sarah habang ibinabalita niya yon sa akin. Talaga? That's nice. So ilang buwan na? Masaya kong tanong sa kanya. 2 buwan na. Alam mo ba, nung 1 linggo ko lang nalaman na buntis ako. Alam mo, nung sinabi ko ito kay Royce, ayun, nagtatalon sa sobrang katuwaan. Kaya nga heto madalas akong kumustahin. Kwento pa niya sa akin. Wow, congratulations Sarah. Masaya ako para sa'yo. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay doon lang ako nakaramdam ng genuine na kasiyahan para sa aking kaibigan. Salamat Lloydie ha. Nga pala kapag nanganak na ako, ikaw ang una sa listahan na gagawin naming ninong. Inform pa niya sa akin. Oo naman, ikakatuwa ako maging ninong ng anak niyo ni Royce. Sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay ako naman ang nagkwento tungkol sa amin ni Letty, yung dating nirereto sa akin ni Sarah. In fairness, madali kong naka-vibes si Letty at ngayon ay aaminin kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Masaya ako para sa iyo Lloydie ha. Sana magtuloy-tuloy na yan. Excited niyang wika. Sarah, may sasabihin ako sa iyo. Mamayang sabi ko sa kanya habang nakangiti. O ano yung sasabihin mo sa akin? Yan ba yung gusto mong ipagtapat sa akin dati pa? Naintriga niyang tanong sa akin. Sarah, ang ganda mo. Yun ang gusto kong sabihin. Sagot ko sa kanya sabay hagikik. At that point, Papa Dudut, accepted ko na ang lahat. Tumawa lang din ng malakas si Sarah. Naku Domingo, tigilan mo na ako ha. Matagal ko nang alam na maganda ako. Eto nga, humahaba na itong buhok ko sa kakapuri mo sa akin. Well, swerte sa iyo si Royce. Kasi may misis siyang maganda at sexy. Ikaw na Sarah. Puri ko pa sa kanya ng araw na yon. Papa Dudut, doon na nagsara ang yugto ng pag-ibig ko sa aking best friend. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kaalam-alam na na-in-love ako sa kanya noon. Masaya na siya sa buhay niya kapiling ang asawa niya habang ako naman ay masaya na rin. Kahit na naka-move on na ako totally. Still, I love being with her. The joy of her presence makes me feel like flying. But at the same time, scared to lose her in the end. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Ang kwento sa likod ng isinulat kong awitin at sana'y magustuhan nyo ng mga listeners mo at suportahan ako na manalo. Muli maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Lloydie. Maraming salamat Lloydie sa pag-share mo ng iyong kwento. Napapaisip tuloy kami kung ano kaya ang nangyari sa inyo ni Sarah sakaling naipagtapat mo sa kanya ang katotohanan. Pero sa tingin namin kaya palagi napuputol ang iyong pagtatapat sa kanya dahil hindi yon ang intended sa iyo ng tadhana. May magandang plano sa iyo ang Diyos kaya hindi mo magawang ipagtapat kay Sarah ang katotohanan. Alam namin na masaya ka ngayon sa buhay mo dahil meron ka ng Letty na pagbabalingan mo ng iyong pagmamahal. Masaya ka na rin genuinely para kina Sarah at kay Royce. And I admire you dahil naging matatag ka pa rin sa kabila ng lahat. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ni Lloydie sa mga nakikinig ngayong araw. Tandaan natin na kapag alam mong hindi siya ang iyong destiny, tanggapin mo ito dahil merong nakalaan na tao para sa iyo.
na magmamahal ng tapat at hindi magiging manhid sa mga nararamdaman mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.